Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan. At kasama rin po natin walang iba kundi ang aking partner na si Pastor Nestor Ilioma, ang atin pong magiting na presidente ng Northeast Luzon Adventist College. Ating kamustahin si Pastor. Pastor, kamusta na po kayo? Napakabuti ng Diyos, Pastor, na patuloy na ako'y pinagpapala sa punang paaralan at ang aking sambahayan. At marami ang tumatawag, nagte-text na sila'y pinagpapala sa programa ng Oras ng Pag-aaral. Ako'y natutuwa na marami ang lumalago sa kanilang pananampalataya at nakikibahagi sa pag-aaral na lalo silang nananabik na mapalapit sa Panginoon dahil sa oras na ito na ating ginugugol. Amen. Napakasarap mapakinggan na ang pagpapala ng Diyos ay umaapaw sa ating mga buhay at sa ating mga puso. Ang kanyang presensya ay patuloy na nananahan. Alam niyo, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa loob ng mahabang panahon, ang oras ng pag-aaral ay nakatulong sa maraming mga tao, maging Adventista o hindi Adventista, na kanilang makilalang Panginoong Hesus. Ang iba ay kasama na natin sa pananampalataya. Aking nasaksihan ang ilang grupo, ang pamilya na nakapanood ng programang ito na kanilang nakilala ang ating Panginoong Hesus at ngayon kabilang sila sa iglesia sa mga huling araw, ang Seventh-day Adventist Church. So marami pong salamat mga kapatid sa inyong pananalangin at ganoon din sa patuloy niyong pagsubaybay at pagbabahagi nitong programang ito. Marami kong na-encounter o na-meet, Pastor Ilioma, sa ilang mga iglesia. No, ako'y naroon sa Lipa. Meron akong nakatagpo doon, kanilang naikwento sa akin na inaabangan nila ang pag-download ng programa dito sa Hope Channel at the moment na kanilang ma-receive ay kanilang pinagsesendan na sa kanilang mga kaibigan na hindi pa Adventist. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikilahok sa gawain ng ating Panginoon. Ang mga salita ng Diyos ay maibahagi natin sa iba. Tayo ngayon ay nasa ika-12 na serye ng pag-aaral natin dito sa aklat ng Hebreo. Isang napakagandang aklat na ginamit ni Apostol Pablo para payuhan ang mga Hebreo na nakakaranas ng pagtitiis. At ang pamagat ng atin pong tatalakayin ay pagtanggap sa isang hindi nayayanig na kaharian. Ang pagtanggap sa hindi natitinag o nayayanig na kaharian ay naglalarawan na mayroong kahariang darating at tatanggapin ito ng mga sumasampalataya na wala ng pagkawasak. Ito ang matinding huling panawagan sa mga Hebreo na ang paghatol ng Diyos ay darating at ito ay magdadala ng pagkawasak sa kanyang mga kaaway. Ngunit, ito rin ang pagpapatunay na may isang kaharian para sa isang bayan ng Diyos na hindi na kayang tinagin ninuman. Ang Diyos ay tatayo bilang hukom ng lahat. Subalit ng magandang balita, si Jesus ay magsisilbi bilang tagapamagitan ng lahat ng nagsisampalataya sa Kanya. Gayunpaman, inilalarawan nito ang masayang pagdiriwang ng mga mananampalataya na walang pag-aalinlangan na nagtitiwala kay Jesus bilang manunubos na nagbuhos ng Kanyang dugo para sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Ang Kanyang pagiging saserdote at maharlikang ministeryo sa langit ay katibayan na mayroong inihahandang kaharian na hindi matitinag. Ngayon ang tanong, paano natin mapanghahawakang mainam ang mga pangako ng Diyos? Paano tayo mapapabilang sa kahariang inihahanda niya? Ito ang ating pag-uusapan
o bibigyan ng mga kasagutan sa ating pagtalakay. Subalit bago tayo dumako roon, atin munang hilingan si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na nasa mga langit, salamat po na maaari naming muling buksan ang inyong salita at kumuha ng mga banal na prinsipyong maaari naming panghawakan, mga pangako na magpapatibay ng aming pananampalataya at mga pagsansala na inyong ibibigay upang kami ay malinis at maging dalisay sa aming pagtitiwala sa inyo. Patnubayan po ninyo kami ni Pastor Sabat, pahintulutan ninyo kami na talakayin ang leksyon na ito sang-ayon sa inyong banal na kalooban, maging pagpapala ito sa aming mga taga-subaybay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ating mabasahin ang ating susing talata na masusumpungan sa Hebreo Kapitulo 12. Ang talata po ay 28. Hebreo Kapitulo 12, ang talata ay 28. Ganito po ang siyang sinasabi. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ang huling bahagi ng Kapitulo 12, Pastor, ay nagdidiin ng isang pananabik na magtatayo ang Diyos ng isang kaharaan na hindi magagalaw o matitinag o masisira. Ito yung pangako na ibinigay kahit kay Abraham at sa mga nanampalataya sa Kapitulo 11 na kanilang ina-anticipate, hinihintay ang Diyos na magtatatag ng isang bayan na titirahan ng mga maliligtas at ito'y wala ng paghihirap, wala ng pagdarahop, kundi pawang mga biyaya at kasabikan at mabubuting bagay ang kanilang mararanasan. Ito rin ang pinananabikan ng bawat mananampalataya. Uuwi tayo sa langit na bayan at doon makikitahang kasama ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus. Doon tayo ay wala ng paghihiwalay, walang hirap, walang kamatayan at wala ng mga pagdurusa. Ito ang ating pinananabikan na pangako ng ating Panginoong Hesus. Amen. Totoo po. Sa mga talatang ito ay talagang ang mga pangako ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin na magpatuloy sa ating pananampalataya. Ngayon ang tanong natin ay, ano ang inilarawan ni Pablo sa mga salitang kayo lumapit sa bundok ng Sion? Hebreo 12, Pastor. Balikan natin ang Kapitulo 12, 22 hanggang 24. Datapat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang ng hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Narito ang sabi, nagsilapit kayo sa bayan at sa bundok ng Sion. Anong ibig sabing nagsilapit? Ito yung kanyang tinutukoy ay yung mga lalaki at babaeng nanampalataya. Napapansin natin, ito yung nasa konteksto pa rin ng mga heroes of faith na nanampalataya. Nagsilapit sila, nang ibig sabihin ay tinugon ang panawagan ng Diyos na iwan ang kasalanan at makibahagi sa buhay ng mga tao na maghihintay sa muling pagbabalik ng Diyos. Ang Sion dito ay ang bundok ng Diyos, ng bundok ng kabanalan. Nagpabanal ang kanilang mga buhay at nabago ang kanilang mga buhay. Ito yung paanyaya ng Diyos, unang-una sa lahat na dapat nating pansinin. Tayong lahat nagkasala, di nakaabot sa kalwalatian, lumalayo tayo at tumatakbo sa kabanalan. Subalit, gumawa ang Diyos ng pagkakataon na tayo'y mapalapit sa Kanya. Kaya nga tayo'y Kanyang inanyayahan, tumugon tayo. Hindi lahat ay tumutugon. Pero tayo, nananampalataya ay tumugon na makibahagi sa kalooban ng Diyos para tayo ay maligtas at mahanda sa Kanyang muling pagbabalik. At dito sa mga talatang ito, Pastor, ay nagpapahayag si Apostol Pablo na tila darating ang isang paghukom
na kailangan din nating mapaghandaan. Ngayon, ang tanong natin naman ay sa anong mga praktikal na paraan natin ipagdiwang sa ating mga buhay at pagsamba ang katotohanan ni Jesus, ang kanyang paglilingkod bilang pari at ang bagong tipan. Ayan, Pastor, sa practical na mga pamamaraan, unang-una sa lahat sa ating pamumuhay at sa ating pagsamba. So, araw-araw nabubuhay tayo. Tapos may mga time na tayo ay sumasamba. So, paano natin ise-celebrate yung katotohanan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagiging tagapamagitan at yung bagong tipan? Unang-una sa lahat, Pastor, ang katotohanan si Hesus ay binago tayo, ay makikita ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kumusta ang ating pang-araw-araw na buhay? Nagpapakita ba ito na tayo ay binago, yung dating likas natin na mabugnutin, yung ating likas na madaldal at magaling magchismis, yung likas natin na naninira ng ating kapwa? Nabago ba ito ng katotohanan si Kristo ang luminis nito at nagbigay ng kapangyarihang tayo ay magkaroon ng pagtatagumpay sa mga weaknesses na ito ng ating buhay? Ikalawa, papansinin natin, ang Kristo'y namamagitan doon sa langit. Ang ibig sabihin ay, nagkakamali pa rin ako. Yes, tayong lahat nagkakamali pa rin. Pero, nakikita yung unti-unting maturity na nakikita sa ating mga buhay na hindi na tayo dati, kagaya nung nakaraan, nakalipas na mga araw, kundi nagkakaroon ng pagbabago sa ating relasyon, pagsasalita, paggawa, at pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Ito'y napakahalaga sapagkat ito'y praktikal na aplikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. So mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan, nakikita natin na pahayag sa atin yung mga praktikal na paraan, yung ating mga pag-uugali, kung papaano ito nababago ay isang paraan ng pagdiriwang sa ating buhay at pagsamba sa katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung ito ay isang pagdiriwang, bakit inilalarawan na ang Diyos bilang isang hukom? Sa Kapitulo 11:23, Pastor, ng Hebreo, pansinin natin. Ang sabi dito, sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Pansinin natin na tinutukoy dito, una, yung iglesia. Sino ba ang kaalib ng iglesia? Tayo. Mga iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. Lahat po tayo ay kabahagi ng iglesia na nanampalataya. At papansinin natin, ito ay pinangungunahan ng Diyos na hukom sa lahat. Now, pag tayo'y nasa iglesia, tayo po ay nagwo-worship at nagse-celebrate ng kanyang kabutihan at pagliligtas sa atin. Pero yung nagligtas at nagbigay sa atin ng pagkakataong siya'y sambahin, siya rin ay hukom. Nang ibig sabihin, siya yung magbibigay ng final verdict kung tayo ay namuhay sang-ayon sa kanyang kalooban o hindi. So, sa aring pagsamba at pang-araw-araw na buhay, nakikita kung tayo ay tunay na nabago at yung hukom ang magbibigay ng pangwakas na paghatol kung tayo'y uuwi sa langit na bayan o maiiwang kasama ng mga hindi maliligtas dito sa balat ng lupa. So dito sa bahaging ito ay aking parang napag-uugnay-ugnay yung inyong sinasabi, Pastor Arelioma, na simula pa ng pasimula ng tukuyin yung Sion, na yung Sion, ang sabi ng ganoon, do sa lumang tipan ng lumapag ang Panginoong Hesus yumanig. Ito palang pagyanig, ang salitang ito ay may pakahulugang paghukom ng Diyos, paghukom ng Diyos. Na sa paghukom ng Diyos ay kanyang huhukuman ang ating mga pag-uugali sa iglesia at pag-uugali sa ating paraan ng pamumuhay. Ngayon, sa paghukom, tatayo ang Diyos para tayo ay hukuman. Ngayon, ang tanong natin ay, paano maaring, sabi ng ganoon, paano nagiging bahagi o dahilan
ang isang hukom para magdiwang. Ayan, napakaganda. Parang opposite, hindi ba, Pastor? Oo. Ikaw ay magdiriwang, pero ikaw ay hahatulan. Pero sa banal na kasulatan, ang paghatol ay isang mabuting balita para sa bayan ng Diyos. Basahin natin, balikan natin ang Hebreo, ang Daniel 7, 9 at 10. Daniel 7, 9, 10. Daniel Pastor. 7, 9 at 10. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglalagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo, ang kanyang suot maputing parang nyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalboy lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at makasampung libo ng 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Talatang 22, para kumpletuhin natin, Pastor. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay binigay sa mga banal. Nang kataas-taasan at ang panahoy dumating na, inari ng mga banal ang kaharian. Ang iyong mga talatang binasa, Pastor, ay kabahagi ng isang pangitain na nagsimula sa Babylonia dahil ito'y simbolismo at yung mga imperyo pagkatapos ay dinala sa langit at nagkaroon ng senaryo ng paghatol. Naroon ang Diyos at nagwi-witness ang mga anghel at nabuksan ang mga aklat. Pero sa 22, ang sabi doon, ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal. Sa ibang mga version ay, ang kahatulan ay in favor, para sa ikabubuti ng mga banal. So bakit tayo magdiriwang, mga kapatid? Bakit ang paghatol ng Diyos ay isang pagdiriwang at kabahagi ng ating pagdiriwang? Sapagkat ito'y para sa ating ikabubuti, in favor para sa atin, para tunay na patunayan sa buong universo na tayo'y iniligtas ng Diyos, iningatan at binago at nakahandang iuwi sa langit na bayan. Ito ang resulta ng paghatol ng Diyos. May mga grupo ng mga tao na nakahanda, binago, at tinubos niya sa magitan ng dugo niya na iuuwi niya sa langit na bayan. Ikaw at ako ay pwedeng magdiwang dahil nang tayo'y hatulan, dahil tayo'y nanampalataya, nasumpungan tayong hindi nagkulang. Amen. So kaya mga kapatid, kapag tayo'y mayroong pananampalataya sa Diyos, ito yung basihan kung bakit dapat tayong magdiwang. Dahil kung ang paghukom, ang sabi nga, ito ay tunay na magandang balita sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil ito'y magpapasya pabor para sa atin. Ngayon ang tanong natin ay, paano tayo tinutulungan nitong ating pinag-aaralan ngayon na maunawaan na ang paghukom ng Diyos sa mensahe ng tatlong anghel ay isang mabuting balita para sa panahong ito? Balikan natin ang pinakapaboritong talata ng ating iglesia, Apokalipsis 14, 6 at 7. Apokalipsis 14, 6 at 7. Ang sabing ganoon, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wikat bayan na sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Narito, Pastor, ang tanong ay paano ito magiging mabuting balita, yung paghatol ng Diyos? Pansinin ninyo, ito po ay kalakip sa mabuting balita, yung walang hanggang ibanghelyo. Napapansinin natin ang konteksto ng pabalita ng unang anghel, ayun ay ang pabalita ng ibanghelyo na magdadala ng kaligtasan sa lahat. Subalit, kasakalakip doon yung pabalita na magbigay luwalhati sa Kanya, dumating na ang Kanyang paghatol, at yung panawagan ng sambahin ang lumalang ng langit at ng lupa. Ito'y nakalakip doon sa sinasabi nating ibanghelyo o mabuting balita na dapat ipangaral sa lahat. Bakit po? Ang paghatol ng Diyos, ang hahatulan niya dito ay yung mga tao na nagsipananampalataya.
May mga hatulan din ng Diyos na mga hindi nagsipalampalataya. Alam natin yun ay para sa kamatayan. Pero ito po, paghatol na ito ay para sa ikabubuti at buhay na kanilang tatamasahin. Ito ay ebidensya na sila ay nilitis, hinatulan, pero ang naging resulta ng hatol ay nakahanda silang umuwi sa langit na bayan dahil sila ay tinubos, binago at walang kapintasan sa harapan. Ito ay mabuting balita na ikaw at ako'y inihahanda ng Diyos na trophy, isang ebidensya na ang sakripisyo ni Kristo'y may nangyari sa iyong buhay at sa aking buhay. Ikaw ang resulta, ikaw ang ebidensya na binago ka ng sakripisyo ng ating Panginoon doon sa Kalbaryo. Ito ang pabalitang nais nating isigaw sa mga tao na hindi pa nakakaalam nito sa ating sanlibutan. Amen. Kaya nga pala napakahalagang malaman natin na kung saan itong mga kaganapang ito ay pawang nagpapakita na ito ang pagdiriwang ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Pero matapos ilarawan yung pagdiriwang na magaganap doon sa langit o nagaganap sa langit, ay si Apostol Pablo na may nagbabala na kailangan din nating pansinin ang tinig ng Diyos. Dahil ang sabing ganon ay yayanigin ng Diyos ang lupa at maging ang langit. So ngayon ano po ba ang ibig sabihin o nung layunin, bakit niya yayanigin ang langit at ang lupa? Basahin natin ang mga awit 96, 9 at 10, Pastor. Awit 96, ang talata ay 10. Ganito ang siyang sinasabi. Sabihin ninyo sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay nagahari. Ang sanlibutan naman ay natatag na hindi makikilos. Kanyang hahatulan ng karapatan ang mga bayan. Ayan, papansinin natin, Pastor, na ang panawagan na ang Diyos ay kanyang yayanigin ang langit at lupa, ang ibig sabihin ay simple lamang, nagpapaalaala ang Diyos na siya ay magdadala ng paghatol sa lahat ng ating mga ginagawa, bansaman o individual sa araw-araw. Sa Hebreo 12, 26 at 27. Pansinin natin ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol dito. Hebreo 12, 26 at 27. Na ang tinig na iyon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanagin ko hindi lamang ang lupa kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pang ay pinakakahuluganan ng pag-aalis niyong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Ayan, so yung niyayanig, Pastor, makikita mo yung matibay at hindi matibay. Ganon din sa mga nananampalataya. Pag nayumayanig at ikaw ay madaling manlupaypay, ay kaya nga sa ating iglesia meron yung shaking and sifting. Tayo ngayon ay nasa shaking and sifting period. Bagamat nanampalataya ka na, ay pwede kang maliglig, pwede kang matanggal sa pananampalataya, hindi dahil ayaw kang iligtas o pinili ang Diyos ng ililigtas. Hindi po. Ikaw mismo ang magpapasya kung mananatili ka o hindi sa iyong pananampalataya. So ang pagyanig na ito ay ikaw ang magpapasya kung ikaw ay mawawala o mananatili at magtutumibay sa pananampalataya. Amen. Ngayon ang tanong natin ay bakit ba yung pangakong balang araw, ang sabing ganun ay makakamit ang hustisya at ang kasamaan na laganap sa ating mundo ay mawawasak balang araw. Isang pangakong may pag-asa para sa ating lahat, lalo na sa mga direktang nagdusa sa kamay ng kasamaan. Alam mo, Pastor, itong katanungan ito ay napakahalaga. Dahil kung minsan, marami ang mga naghihirap, nagdarahop at unfairly treated, sasabihin natin, hindi lang sa ating lipunan, kundi pati mga mananampalataya sa iba't ibang dako. Nagtitiwala ka pero pinipersecute ka, kagaya ng mga mananampalataya nung panahon ni Apostol Pablo na yung mga Hebreo. Now, ang katanungan ay bakit ang pangako na bibigyan ng kawakasan ito ng Diyos isa sa mga araw na ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan at assurance na bibigyan ng wakas ng Diyos isa sa mga araw na ito. Bagamat kung minsan di natin makita, ang iba'y nangamatay na, ay
Mayroong araw na darating, bibigyan ng wakas ito. Magtiwala tayo sa Kanya na hindi magpapatuloy ang kasamaan at ang evil ay magkakaroon ng pangwakas. Kaya yung great controversy na concept natin, yung malaking tunggalian ay mag-e-end. Naglalaban ang mabuti at masama, ito'y bibigyan ng kawakasan kung magbalik na ang Panginoon at tayo'y kaunin at iuwi sa langit na bayan. Kaya ito'y napakahalaga na tayong lahat manampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Dahil tunay nga po na lilipulin ng Diyos ang mga kaaway niya sa hinaharap. Kapag ang sabing gano'n, niyanig na ng Diyos ang mga langit at lupa, ang pagyanig na ito ay nangangahulugan ng pagkawasak ng mga makalupang kapangyarihan. So ito na yung hudyat na tapos na ang lahat ng mga paghihirap ng mga mananampalataya at tayo'y makakauwi na sa tahanang inihanda ng Diyos upang siya'y makasama doon. Ngayon, patuloy nating tingnan ang mahalagang mga bagay na siyang binabanggit sa ating talakayan. Pagka sinabing hindi matitinag, ano ba ang ibig sabihin nito? Now, bumasa tayo ng isang kapitulong, maliit na kapitulo sa mga awit, Pastor. Sa awit 15, 1 hanggang 5. Napakaganda nito. Ito ay isa sa paborito kong sinesermon sa aklat ng mga awit. Yung tinatawag kong robes of righteousness ng Kristiyano sa lumang tipan. Yan. Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa, na sa mga mata niya ay nagsisihayo ang masama, kundi siyang nagbibigay puri sa mga natatakot sa Panginoon. Siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama at hindi nagbabago. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makikilos kailanman. Ayan, ang tanong mo, Pastor, ay sino yung hindi makikilos or shaken out? Mayroon ditong 10 bagay na binanggit si Salmista David, Pastor. Ang sabi doon ay lumalakad ng matuwid. Ikalawa, gumagawa ng katwiran. Tatlo, nagsasalita ng katotohanan out of his heart. Sabi doon, siya ay hindi naninirang puri sa kanyang dila. Very practical ang mga bagay na ito. Mga batid, ito ay hindi po pwedeng mayanig kung tayo'y gumagawa nito. Ikaw at ako, kung ang mga itong mga gawang ito ng katwiran ay makikita sa ating araw-araw na buhay, hindi kumukuha ng suhol, hindi tayo natutuwa pagka mayroong ibinububo ang dugo o may mga nangyayaring hindi maganda, at hindi tayo pinapupurihan natin yung mga nagtatapat sa Panginoon. Ini-encourage natin ang iba na magtapat. Ito ang mga bagay na hindi po matitinag, mananatili hanggang sa tayo ay makasama ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, ating tingnan kung o kaya ay ating kamustahin ang bawat isa sa atin. Gaano kabuti ang iyong ginagawa ngayon sa termino ng pagiging yung pagkayanig. Nayayanig ba yung iyong mga ginagawa ngayon? Paano ba Yan, Pastor. Yeah. Ito po ay personal na dapat nating tanungin sa bawat mga kapatid. Tutugunin po natin ito bilang application ng ating pag-aaral ng leksyon ngayon. Ano tayo? Tayo ba ay may mga nasishaken ba ng mga bagay? Tingnan natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 4:14. Upang tayo wag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkakabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Ayan. Kumusta tayo mga kapatid? Baka tayo ay, sabi namin sa Ilocano, ay madaling mailipat ang puyo. Mailipas ti alipuspos ko namin. Pansinin natin, tayo ba ay madali pag may dumating na ganitong aral sa atin? Sige, bib tayo kaagad. Hindi natin sinusubok. Isa sa mga bagay na dapat nating tandaan, yung hindi mayayanig ditong mananampalataya,
yung tatayo sa totoo. Bagamat ang iba ay inaagos na madaling itangay ng alon ng mga maling aral, pansinin po natin. Today, ang daming nagsisirculate ng mga maling aral. At nung isang araw ay may nagte-text sa akin na sila daw ay yung kanyang mga kamag-anak, ito'y nasa Thailand na dati kong teacher ay inaagos na, nanampalataya at buong pamilya ay sumama na. Pansinin po natin, manatili tayo. Ito ang Iglesia ng Diyos. Ang aral na ating tinuturoy, aral na magdadala ng kabanalan at magdadala ng katiyakang uuwi tayo sa langit. Bakit nung iiwan at sasama sa mga aral na mali na ngayon ay para bagang ini-espouse ng karamihan na hindi naman magdadala ito ng pagbabago sa inyong mga buhay? Ayan. So kaya nga napakagandang tingnan yung makakuha tayo ng aral doon sa kawayan kung saan nandun yung hangin, doon humahapay. O kaya sabing gano'n, pahapay-hapay. So hindi dapat pala tayo pahapay-hapay. Hindi tayo dapat maliglig ng kaaway, maliglig ng mga pagsubok, maliglig ng iba't ibang mga aral. So ngayon tingnan natin kung paano naman tayo maghahandog sa Diyos ng isang katanggap-tanggap na pagsamba. Basa tayo sa Hebreo, Pastor, ng mga 3 talata. Hebreo 12:28. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. At 13, 15 at 16. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Narito, Pastor, ang sabi doon ay, let us have grace. Sa English ay magkaroon tayo ng biyaya. Ano itong biyaya? Ito yung kaloob ng Diyos na walang bayad na kaligtasan para sa inyo at para sa akin. Ito yung foundation, mga kapatid, na hindi tayo maliligtas, ay hindi tayo maliliglig o mayayanig sa ganitong mga kapanahunan. Yung ating pag-offer ng katanggap-tanggap na pagsamba ay based on grace. Hindi dahil ako'y magaling manalangin, hindi ako dahil ako'y magaling kumawit o magsalita dyan o magsermon. Hindi po. Ang batayan ng mabuting pagsamba ay yung biyaya na ako'y tinubos, pinatawad at binago ng ating Panginoong Hesus. Tapos may kalakip ito. Worship nga tayo ng worship, pero pagtatapos ng worship, nakikipag-away sa kapitbahay, hindi tumutulong sa mga nangangailangan, ang ating mga bibig ay hindi tumitigil sa pagtuligsa at nagsasalita ng kung ano-anong hindi mabubuting bagay. Nais ng Diyos, ang buhay natin ay angkop sa kanyang pang-araw-araw na patnubay at biyaya sa atin. Nagpapakita ng isang binago at binanal na kabuhayan. Ito ang nais ng Diyos na kaaya-aya na pagsamba sa kanyang harapan. Amen. Talaga pong napaka-applicable nitong ating mga natututuhang mga prinsipyo na dapat nating isakabuhayan. Na sa kabila ng mga pagsubok nating dinaranas, sa kabila ng mga pagtitiis, napakagandang ating maipahayag ang ating pananampalataya na mayroong pagsamba sa Diyos sa sanktuaryo sa langit sa pamamagitan nga po ng paghandog na papuri, paghingi ng tawad, pasasalamat, at mga mabuting mga gawa. Na siya daw pong tunay na pagsamba at nagpapaligaya sa Panginoon. Napakagandang ang Diyos na siyang tumubos sa ating mga kasalanan ay mapaligaya natin bilang tugon ng ating pag-ibig sa Kanya. Ngayon naman, ito naman ang magandang katanungan pa. Ano ang tunay na mga pamamaraan na maaring masira ang ating espiritual na mga hain sa Diyos? Pumunta tayo sa isang classic na propeta sa Lumang Tipan, si Isaiah, Pastor. Basahin natin ang pasimula ng kanyang aklat, 1:11 hanggang 17. Ito yung kondisyon ng bayan ng Diyos na nagiging corrupt ang kanilang mga buhay at pagsamba at hindi kaaya-aya sa Panginoon. 11 hanggang 17.
Sa anong kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin ng mga lalaking tupa at ng mataba sa mga hayop na pinataba. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Nang kayo magsidating napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ng aking mga kalooban? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay, kamangyan ay karumal-dumal sa akin. Ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng mga kapulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kahabagan sa akin, ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. At pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. O pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin, ang inyong mga kamay puno ng dugo. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mangaglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti. Inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati. Inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Ang iyong mga talatang binasa, Pastor, kung minsan ay ginagamit na pagtuligsa sa atin bilang mga Adventista. Sabi nila, wala na yung mga paghahain, wala na yung pangingili ng Sabat, at kung ano-ano pa. Hindi po. Ang konteksto ng talata ay, ang Diyos ay hindi nalulugod kahit na tayo ang dami-daming bibigay na offering, ang napakaaga nating sumamba pag-araw ng Sabat, at kung ano-ano pa. Subalit, walang pagbabago sa ating mga piling. Nakakaligtaan natin yung mas mahalaga, at ano yon? Yung gumawa ng tama at hindi masama. Ikalawa, yung mga pagtuturo na ng mabuti sa ating mga kapwa sa magitan ng pagtulong, pagsaklolo, at yung pag-ibig sa mga nagpipighati at mga nahihirapan. Ito ang idinidiin ng Diyos na kabahagi ng ating katanggap-tanggap na pagsamba. Pag ito ay hindi natin nagawa, polluted ang ating pagsambat, di kaaya-aya. Ayaw ng Diyos na tanggapin yung offering natin, yung ating mga pagsasalita at mga patutuo pag-araw ng Sabat. Ang Diyos hindi nagagalak. Ang kanyang tinitingnan, anong nangyayari after na tayo'y sumamba. So, ang sabi nga natin, the service is over but the worship is not. Yung serbisyo tapos na do sa araw ng Sabat. Pero ang tunay na pagsamba, yung pagtulong, pagpapakita ng tunay na likas ng ating Panginoon sa ating mga buhay ay kinakailangan sa araw-araw, hindi lang sa araw ng kapahingahan. Amen. Kaya nga ba ating minsan na babanggit ng Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Tinitingnan niya kung ano talagang layunin ng ating mga ginagawa upang sa ganoon tayo ay matutuhan natin na sa lahat ng ating ginagawang paglilingkod, ito ay pawang dalisay. Merong magandang layunin, hindi lang para sa ating sarili, na itaas natin ang ating mga sarili, kundi sa nais ng Diyos. At yun ang siyang isa ring katanggap-tanggap sa Kanya. Ngayon tingnan natin kung bakit napakahalaga ang ating pagkilos ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil mayroong katanungan na nagsasabing ano ang sinasabi ng pakikibahagi ng mga banal sa paghukom sa masasama tungkol sa Diyos at kung gaano siya kaliwanag sa atin sa pagpapakita sa atin ng kanyang kabutihan at pagiging patas sa kung papaano siya nakikitungo sa kasalanan at kasamaan. Yan, napakagandang pansinin po natin. Tayong mga Adventista ay naniniwala na tayo uuwi sa langit na bayan at during the 1,000 years, tayo'y makikibahagi sa paghatol noong mga hindi maliligtas. Hindi ibig sabihin tayo ang hahatol at magbibigay ng sentensya ng kamatayan, kundi re-reviewin natin yung kaso kung bakit hindi sila naroroon sa langit. 1 Corinto 6:3. Minsan natin, Pastor. 1 Corinto Sa 6:3. sa stress. Ganito po ang siyang sinasabi.
Hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Ayan, yung mga anghel na hindi maliligtas na kasama ni Satanas, ay tayo'y makikihatol. Ang ibig sabihin, magre-review din tayo ng kanilang mga cases doon sa langit. Ipapakita ng Diyos ito. Ganon din yung mga buhay dito ng mga tao na mga hindi naroroon sa langit at hindi napasamang maiiwan dito during the 1,000 years. Maaring kaibigan, kamag-anak, kakilala, katrabaho, ay magtatanong tayo sa Panginoon, bakit hindi sila naroroon? Bakit hindi sila naligtas? Ano ang batayan kung bakit? Ipapakita ng Diyos ito para tayo makilahok at makisang-ayon na totoo ang paghatol ng Diyos ay fair, may batayan kung bakit wala sila doon at sila'y tatanggap ng kaparusahan. Ito'y napakagandang bahagi ng plano ng kaligtasan at doon sa concept ng malaking tunggalian. Ang Diyos ipapakita, magkakaroon tayo ng kabahagi na reviewin ang cases ng mga hindi maliligtas sapagkat ito ang bahagi ng judgment ng Diyos. Ang tao ay dapat masatisfied kung bakit may mga hindi maliligtas na parurusahan sa dagat-dagatang apoy kung dumating na ang wakas ng ating daigdig. Amen. Napakaganda po mga kapatid itong ating mga napapakinggan na kung saan ay mapanghawakan nating mainam ang ating pananampalataya at gayon din maisaayos natin ang ating paglilingkod na siyang tumutugon o basihan sa ating pananampalataya. Ngayon, ang tanong natin ay bakit kaya sa palagay natin o sa palagay mo, very personal itong tanong na ito, mahalagang tapusin ng mga Hebreo ang argumento ng sulat nitong si Pablo na may kaugnayan dito sa mga pangako ng Daniel 7. Tayong mga Adventista ay apocalyptic people. Mga tao na naniniwala sa mga ipinahayag na hula na darating, nakalap, nagaganap at magaganap pa. At ang aklat ng Daniel ay kabahagi noong ating pabalita. Ang Daniel 7 ay kumpletong larawan ng paghatol ng Diyos sa Babylonia hanggang sa huling kapanahunan bago itatag ng Diyos ang kanyang kaharian. Bakit po ang Hebreo dapat ay magwakas ng argumento na kagaya nito? Sapagkat sa Daniel, nagsimula ang mga pag-uusig, kahirapan, giyera at pasakit sa pamagitan ng mga empires na yon. Subalit, nagkaroon ng pagsisiyasat o pag-iimbestiga ng mga kaso ng mga tao at ng mga namumuno at ng mga bansa. At sa langit ay patas ang kanyang paghatol. Ikaw at ako ay may karapatang maligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Ikaw ay tatawaging banal, hindi dahil ikaw ay matuwid sa iyong sariling mga gawa, kundi banal ka dahil ikaw ay hinugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito ang batayan, kaya nga ikaw at ako ay may karapatan na kaangkinin ang buhay na walang hanggan dahil ikaw ay niligtas, hahatulan, at ang resulta nito ay masusumpungan ikaw at ako na malinis at walang kapintasan kung ang Panginoon ay muling magbalik. Amen. Tunay na napakaganda nitong atin pong tinalakay at pinag-aralan dito po sa seryeng ito. Dito ay nakita natin ang Diyos ay nilalarawan bilang hukom ng lahat. At ayon nga sa ating naging talakayan, sa katapusan ng panahon, mayayanig ang lupa at hindi lamang ang lupa kundi maging ang langit. Ito ang hudyat ng kanyang paghukom. Kaya nga po sa Exodo 19:18, pinapakita doon nang ang Panginoon ay bumaba sa bundok ng Sinai, nayanig ang lupa. Ang pagyanig ay sumasagisag katulad ng ating nabanggit kanina na wika para sa paghatol ng Diyos. Subalit ang magandang balita, tanging ang mga bagay na hindi matitinag ang mabubuhay. Ibig sabihin, ang katarungan sa panahong ito ay kakamtin ng mga matuwid at ng mga nagtitiwala sa Kanya. Ngayong narinig natin ang naturang babala. Ano ang magiging tugon natin sa panawagang ito? Napakaganda po ng paanyaya sa mga Hebreo.
gayon din sa bawat isa sa atin na bilang mga matuwid, tayo ay magdadala ng mga handog sa Diyos ng papuri, ng mga handog na ito ay binubuo nga po ng pagpupuri sa pangalan niya. Paggawa ng mabubuting mga gawa at pagbabahagi ng kung anong meron tayo para sa kapakanan ng iba. Ito po ay isang larawan ng mga magmamana ng isang kahariang walang pagkatinag, na sana kayo at ako ay kasama doon sa kahariang iyon na kailanman ay hindi kayang tinagin o sino man ay walang kakayanan para ito ay maliglig. Bago po tayo magtapos, ating saksihan ang isang awitin. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang mga katotohanan na aming natalakay sa seryeng ito. Na nakita po namin, Panginoon, at natutuhan na kaming lahat, kung mayroong pananampalataya sa inyo, ay may kakayanang tumayo sa panahon ng paghatol at kami mabubuhay para makasama sa kahariang inyong inihahanda sa amin. Sana'y wala mang sino man ang mawaglit, kundi tanggapin namin ang inyong paanyaya na kayo ay paglingkuran, na mapabilang sa inyong sambahayan na ililigtas, magkaroon ng pagkatakot sa inyo, at patuloy na gumawa ng mga bagay na mabubuti sa aming kapwa. Pagpalain niyo nawa ang bawat isa sa amin, tanggapin niyo ang aming pagtatalaga at igawad ninyo ang basbas. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Isa na lamang pong serye para matapos itong trimestreng ito sa atin pong pinag-uusapan tungkol sa aklat ng Hebreo. Sana'y huwag kayong mawawala. Magkasama-sama tayo sa huling seryeng ito. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po walang iba kundi si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.